Sa nakaraang video, matapos ang kaunting usapan tungkol sa mantra, nagsimulang maghanda si Dako, at bago pa makapagsalita si Ban Yuan, naramdaman na niyang may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ilang minuto bago ang kaganapan, ipinaliwanag ni Dako kay Ban Yuan, ang Divine Manifestation Technique na ituturo ko sa iyo ay babago ng buo sa kalikasan ng Chi mo, magical power, at physical foundation mo. Nabigla si Ban Yuan sa narinig. Akala niya simpleng martial art lang ang ituturo, kaya handa siyang matutong kalmado lang. Pero ngayon, na-realize niyang hindi ito ganoon kadali. Pero pinakalma siya ni Dako, huwag kang mag-alala. Normal lang na magbago ang nature ng Chi kapag nagsasanay. Yung magical power na naaapektuhan ng Divine Manifestation, pinapagana ang katawan. At habang tuloy-tuloy itong na-stimulate, ginagamit naman ang katawan ng magic para gumawa ng pure Chi. Basta't sabay na ni-enhance ang katawan at magic power mo, natural na lalaki ang mga energy pathways mo. Kahit na detalyado ang paliwanag, hirap pa ring makasabay si Ban, kaya sinubukan niyang gawing simple, so, yung magic power ay finifilter tapos nagiging pure Chi, tama. Habang pinapasa ni Dako ang teknik sa kanyang likod, bigla niyang naramdaman na parang nasusunog ang katawan niya. Parang naging apoy ang buong pagkatao niya. Ramdam niya kung paano nilalamon ng lakas ang kanyang magic sa ugat, na parang pinipilit lumikha ng bagong landas sa katawan niya. Habang nangangatal at pinipigilan ang sigaw, biglang ipinatong ni Dako ang kamay sa balikat niya. Kalma ka lang, Ban Yuan. Sundan mo ang mga landas na naka-engrave sa katawan mo. Igalaw mo ang Divine Chi. Ito ang simula ng Divine Manifestation, utos ni Dako. Pumikit si Ban at pinakinggan ang huling encouragement mula kay Dako. Kapag nagtagumpay ka sa training na to, kusa mong matatagpuan ang susunod na landas. Sa loob ng kanyang katawan, nakita ni Ban ang bughaw na apoy na gumagalaw sa bawat bahagi ng kanyang energy vessels. Nakaupo sa lotus position, pinadaloy niya ang apoy sa buong katawan, nakasentro sa kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali, bumantong hininga siya. Unti-unti na niyang nararamdaman ang pagiging komportable sa teknik na itinuturo ni Dako. Napagtanto niya na hindi raw magic power ang laging dapat gamitin sa laban, minsan, mas epektibo ang kontroladong enerhiya. Pagdilat niya, lumitaw ang isang notification, natuklasan mo ang bagong konsepto ng martial arts, Divine Manifestation. Ang lalim ng Divine Manifestation ay umabot na sa 20 puntos. Dahil sa iyong pagsasanay sa Divine Manifestation, ang ilan sa mga negatibong konsepto sa loob ng iyong katawan ay inalis. Isang labis na positibong puwersa ng buhay ang nalikha. Ang labis na potensyal na ito ay magtataguyod ng paglago ng iba pang mga konsepto. Hindi lang yun, ang soul attribute niya ay umakyat sa 440 points, at tumaas din ang physical resistance niya, tulad ng sinabi ni Dako. Habang patuloy niyang pinapalakas ang bughaw na Chi, mas ramdam niya ang pagtaas ng lakas ng mga concept na ginagamit niya. Matapos maipasa ang teknik, tinanong siya ni Dako, "So, satisfied ka ba?" Napangiti si Ban at nag-thumbs up. Ang galing ng teknik na to. Ayan, isipin mo na kung anong regalo ang gusto mo, nakatawang sagot ni Ban Yuan. Okay, aasahan ko yan sa'yo, sagot naman ni Dako, sabay inihagis niya ang towel kay Ban at sinabihang panasan ang pawis at magbihis. Maliban na lang kung gusto niyang siya lang ang umakyat sa tower. Nagtago si Ban sa likod ng pader habang nagpupunas. Habang nagbibihis, naramdaman niyang mas lumalalim ang pakiramdam niya sa Divine Chi sa katawan. Nakikita na niya ngayon ang kanyang mga internal vessel sa kanyang kamay. Habang dumarami ang Divine Chi ko, mas lumalakas ang katawan ko at mas tumatalas ang pakiramdam ko. Grabe, libre lang ang teknik na to. Pagbalik niya sa grupo, tinanong siya ni Light, "Ay papast mo ba sa video ang mga nangyari?" Siyempre hindi, sagot niya. Habang nagsasalita sila, napansin ni Ban na nakakross ang braso ni Dako sa kakaibang paraan. Nang mapansin ni Dako ang tingin ni Ban, tinanong siya kung may problema. Agad niyang iniwas ang usapan at sinabihang magpatuloy na sila. Hindi napigilan ni Russell at Light ang mang-asar. Mukhang trending na naman ang video mo, Ban, shirtless training art pa yan, biro ni Light. Habang naglalakad sa maze, napansin ni Light, "Guys, nagugutom na ba kayo? Lunchtime na ata." "Oo nga, na-delay kasi tayo," sagot ni Ban. Ayaw namang tumigil ni Dako. "Di ako kakain hanggat hindi tayo umaabot sa susunod na room. Sobrang tagal natin sa room 5.
Hindi pinalampas ni Light ang pagkakataon, para kang sundalo, may mealtime rules pa. Kung may lakas ka pang magreklamo, gamitin mo na yan para hanapin ang exit, sagot ni Dako. At sa sandaling sinabi yun ni Dako, biglang may nakita si Light, isang malaking pinto. Sa wakas, mukhang nakita na nila ang exit. Dahil yun lang ang pinto sa buong floor, inakala ng grupo na iyon na ang daan papunta sa susunod na room. Bago sila tuluyang umusad, pinigilan sila ni Ban Yuan sandali. Nagsimulang magliwanag ang mata niya sa ginintoang kulay, at kahit hindi siya nag-activate ng kahit anong skill, pakiramdam niya ay may kakaiba siyang nararamdaman. Sa pagitan ng mga uka ng pinto, naramdaman niya ang presensya ng isang bagong concept. Naniniwala siyang nagmumula ito sa likod ng estruktura kaya nagsimula siyang lumapit dito. Ikinagulat ni Light na gusto na sanang kumain at umalis. Hindi naman tumutol si Dako sa desisyon ni Ban Yuan at agad siyang sumunod. Tinawag pa ang iba para samahan sila. Pinalibutan nila ang pader kung saan nakapwesto ang pintuan, ngunit wala silang nakita. Lumapit si Light kay Ban at nagtanong kung baka nagkamali sila ng pinuntahan. Alam ni Ban Yuan na ganito nga ang itsura nito sa paningin ng iba, pero sa mata niya, buong pader ay balot ng ilusyon. Inabot niya ang kamay sa dingding, at nang tumama ito sa parang salaming hadlang, nagsimulang mabasag ang invisible wall. Kumalat ang bitek sa buong pader hanggang sa tuluyan itong gumuho, ikinagulat ng lahat. Napamulagat si Light. Anong nangyari? Nagulat ang mga babae nang makita ang spiral staircase sa kabila ng gumuho na ilusyon. Isa itong shortcut papunta sa mga upper floors. Isang notification ang natanggap ni Ban, nakakuha siya ng 50 illusions. Nabigla siya sa dami nito, indikasyon kung gaano kahusay na itago ang daanan. Napangiti siya habang pinapakita ang shortcut sa grupo. Nagtanong siya kung anong dapat nilang gawin, pero hindi makapaniwala si Light na tinanong pa niya yon. Si Dako naman ay parang automatic nang nagpa siya at nagsimulang maglakad. Sabay-sabay silang tumakbo papasok sa shortcut. Habang umaakyat, pinakain ni Ban Yuan si Eve ng 50 illusions para mas lumakas ito. Habang umaakyat sila, nagkomento si Ban, mukhang dito na nagaganap ang floor change kasi walang exchange mechanism. Tinapos ni Dako ang teorya niya, baka mismong hagdanan na ang mechanism. Napatingin siya kay Light, hoy, dahan-dahan sa pag-akyat. Habang umaakyat pa sila, tinanong ni Light, paano kung biglang may monster? Hindi maintindihan ni Dako kung bakit ito kabado, sinabi niyang pwede naman silang lumaban. Kinumpirma ni Russell na nasa floor 8 na sila. Hindi makapaniwala si Ban Yuan, nakatalon sila ng 3 palapag. Pinuri siya ni Dako, galing mo rin ha, Ban. Napakamot si Ban Yuan at inamin, sa totoo lang, di ko rin alam masyado tungkol sa shortcut. Naalala ni Light ang nabasa niya sa manual, ang makahanap ng shortcut ay swerte. Pero ang ikinabahala niya, mas mataas ang difficulty ng susunod na floor. Hindi niya maintindihan kung bakit mukhang wala lang sa iba. Mas concerned si Dako sa reward kesa sa difficulty. Dramatic na nagreklamo si Light, Ban, huwag ka nang maghanap ng shortcut next time. Natawa si Ban Yuan at sumang-ayon. Napansin niyang sobrang kabado si Light, na hindi naman ganoon noong unang exploration nila. Nakayuko si Light at malungkot na sinabi, kung lalakas pa yung difficulty, delikado na, kung pwede ko lang gamitin yung sacred sword. Halatang hindi stable ang mindset ni Light at masyado na siyang nakadepend sa espada. Ninas si Dako sa reklamo ni Light at tinanong kung gusto ba niyang basagin na lang ang espada. Lalo lang na-nervous si Light. Habang nag-aasara ng dalawa, napatingin si Russell pataas. Nakita niya ang dulo ng hagdan at isang exit. Nasa unahan si Ban, kaya agad siyang binalaan ni Russell, may nararamdaman akong hostility sa unahan. Naalala nila ang nangyari noong huling may irregularity. Tumigil sa pag-aaway sina Dako at Light. Ginawa ni Dako ang di inaasahan. Mas mabuti nang mag-ingat. Light, pag-apak natin sa floor, ilabas mo na ang espada mo. Nagulat si Light sa pahintulot, agad niyang hinugot ang espada. Nagbago bigla ang attitude niya, punong-puno ng kumpiyansa. Guys, ako na bahala rito. Haha, ninas ng bahagya si Dako sa biglang yabang nito pero wala na siyang magagawa. Paglampas nila sa kumikislap na gate, pumasok sila sa isang floor na puno ng stone walls at mga haligi. Tumingin-tingin si Ban Yuan pero walang monster. Tumingin si Light sa taas at inakalang resting area ito. Pero may duda si Ban,
wala kasing nabanggit sa guide tungkol sa ganitong lugar. Habang nag-iikot sila, may nagtatagong armadong tao sa paligid. Bigla itong nagpaputok ng weapon, naglabas ng magic circle at isang malaking sphere ang pinakawalan. Sumabog ito sa direksyon ni Dako. Huli na nang mapansin ni Dako ang bola ng enerhiya, kaya inabot siya nito. Malakas ang pagsabog at nagkalat ang debris at alikabok. Napayuko ang lahat para magtago at nabahala kay Dako. Pero ilang saglit lang, lumabas si Dako habang nakatapak sa mismong bomba. Nakairap siya at nagsabi, "Di ba sabi mo ikaw lang ang pwedeng gumamit ng ganitong klase ng gamit sa tower?" Nahihiyang umamin si Ban Yuan na sinabi nga niya iyon, pero agad din siyang nagtaka kung one-time use lang ba ang weapon na iyon. Agad siyang nag-scan sa paligid gamit ang kanyang golden eye at mabilis na natukoy ang kalaban na nagtatago sa likod ng isang haligi. Tinuro niya ito kay Light, pero bago pa man niya masabi ang eksaktong lokasyon, tumalan na si Light papunta roon. Nagulat ang lalaking may hood nang makita ang paparating na kalaban. Hindi siya makapaniwala na na-detect siya ng mga baguhan. Buong pananabik, umatake si Light at pinukpok ang haligi gamit ang kanyang espada. Pilit na pinapanatili ng lalaki ang kanyang kalma, plano niyang tapusin muna ang swordsman at pasabugan ang bomba malapit sa iba. Lumapit si Ban Yuan kay Dako para tingnan ang kalagayan nito. Alam niyang delikado kung tinamaan si Dako ng opening attack. Inamin ni Dako na tama si Ban. Nang i-activate ni Ban ang kanyang all-seeing eye, laking gulat niya nang matukoy niya ang napakalakas na energy source mula sa sphere sa ilalim ng paa ni Dako. Isa pala itong level 30 magic bomb, sobrang delikado. Lumuhad si Ban malapit sa bomba at pinayuhan ang lahat na umatras. Sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, nagawa niyang i-disable ang energy core ng bomba. Napabuntong hininga siya sa gulat, may gumamit talaga ng weapon na ganito kataas ang level. Pero alam niyang pagbabayaran ito ng may sala, lalo na't si Light ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kalaban. Hindi makapalag ang lalaki sa sunod-sunod na atake ni Light. Napakahusay ng mga galaw ng batang swordsman. Pero may iba pang plano ang lalaki, na ilayo na niya ang sarili sa sakop ng posibleng pagsabog. Tumitig siya sa grupo malapit sa bomba, pero nabigla nang may batang lalaki na naghagis ng isang bagay sa direksyon niya. Hindi niya ito pinansin, sigurado siyang sesabog ang bomba sa loob ng 3 segundo. Pinindot niya ang detonator at sabay sabing, "Column." Pero laking gulat niya nang mapansin ang sphere na papalapit sa kanya. Napatulala siya, bakit narito ang bomba? Napansin din ito ni Light at agad na kumilos. Nagpanik ang kalaban habang sumisigaw, naghihintay ng pagsabog pero hindi ito sumabog. Sa halip, tumama ito sa haligi sa likod niya at tumalbog. Nanlaki ang mata ng lalaki sa gulat, hindi pa rin sumasabog. At bago pa siya makabawi, paparating na ang espada ni Light. "Hindi ko alam kung bakit kagulat na gulat," kalmadong sabi ni Light, "pero sa laban, hindi ka dapat lumingon." Sa isang mabilis at di may iwasang atake, tinapos ni Light ang laban. Bagamat sugatan lamang at hindi tuluyang tinalo, hawak ng kalaban ang kanyang balikat habang namumutawi ang mga salitang, "Ang weird nito." Napakunot noo si Light, "Tao ka, di ba? Bakit mo kami inaatake? Paano ka nakarating dito?" Lumapit si Ban Yuan upang kunin ang sphere. "Oy, simulat sa pool nakita ko na ang stealth mo. Akala mo ba hindi ko rin mapapansin na may bomba sa loob ng sphere?" Tinuro niya ang pagkakamali ng lalaki. "Masyado kang kampante sa mga trip mo. Ngayon tingnan mo ang resulta, nabetray ka ng sariling weapon mo. Tanga ka ba?" Di makapagsalita, napakagat na lang ng labi ang lalaki at nagtanong, "Sino ba kayo?" Galit na galit siya, paano nagkaroon ng ganitong lakas ang mga baguhang nasa lower floors pa lang. Habang sumisigaw ng reklamo, napaigtad siya nang biglang may tumamang enerhiya sa haligi sa tabi niya. Si Dako ang pinagmulan, gamit ang enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Ang ekspresyon niya ay nakakatakot, parang kayang pangingibabawan ng mismong kaluluwa ng isang tao. "Bago tayo mag-usap ng maayos, kailangan ko munang tiyaking hindi ka makakilos. Ayokong may gawin kang kalokohan," malamig na sabi ni Dako. Ngunit may mas agresibong mungkahi si Russell. "Hindi, dapat tapusin na natin siya. Hindi siya dapat mabuhay," mariing sabi ni Russell, na agad nakakuha ng atensyon ng lahat. Unti-unting dumilim ang kulay ng kanyang buhok at nanggigil siya sa galit. "Kung hindi natin siya papatayin, lahat tayo." Dala ng matinding galit, sumugod si Russell.
Sinubukang pigilan siya ni Ban Yuan pero mabilis na lumapit ang mga kuko nito sa lalaki. Ngunit bago pa siya makaatake, biglang binalutan ng mga chain ang katawan ni Russell, mga chain na nilikha ni Ban gamit si Eve. Bigla namang lumaganap ang isang madilim na boses sa paligid na may nakakasakal na presensya. Nabigo ka, napatingin sa paligid si Ban, nagtataka kung ano ang pinagmumula ng presensyang iyon. Pero may hinala na si Light. Samantalang si Dako, alam na agad kung sino iyon. Ang Constellation. Sinimulan ng boses ang paghihirap ng talunan. Mukhang wala ka ng silbi, malamig na sabi nito. Napuno ng itim na enerhiya ang lalaki habang nagmamakaawa. Hindi pa, kaya ko pa. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng boses. Ialok mo ang sarili mo, para makuha ng mga kasama mo ang reward. Habang pinaninod ng grupo ang paghihirap ng lalaki, nagtanong si Light, ano bang nangyayari? Agad na nagutos si Ban, lahat, umatras. Nagpatuloy ang boses, sa ngalan ni Exodus, ayalay ang sarili mo. Nagsimulang sumigaw ang lalaki habang sinusubukang tumakas, pero huli na. Ramdam ni Ban Yuan, hindi na niya maaabot ang labas ng sakop ng pagsabog. Walang takas, muling naganap ang malakas na pagsabog. Lumipad ang alikabok at mga debris sa ere. Nag-aalalang napalingon si Dako kay Ban Yuan, hinahanap ito sa gitna ng gulo. Tumatawa, naupo si Ban Yuan sa sahig. Sa sobrang swerte, huminto ang pagsabog 1 metro lang ang layo sa kanya. Halos himatayan siya at nagbiro, sandali lang, nakita ko yung ilog ng kamatayan. Agad siyang nilapitan ni Russell, kasunod si Light. Paano ka pa okay sa lagay mong yan? Tanong ni Light, halatang nag-aalala. Doon na-realize ni Ban na hindi niya talaga naiwasan ang attack. Ang ginawa niya, ginamit niya ang concept na kinuha niya mula sa Magic Bomb, at pinutok ito sa lupa para salubungin ang shockwave ng isa pang pagsabog. Ang paggamit ng isang pagsabog para pigilan ang isa pa, kahit si Dako, ngayon lang nakakita ng ganon. Muntik nang hindi kayanin ni Ban. Kung huli ako kahit 1 segundo, delikado na talaga. Nagtaka si Light, ano na nga pala ang nangyari sa lalaking yun. Ayon kay Ban, malamang ayos pa rin ito. Baka bumalik lang sa unang floor, since nasa loob pa rin sila ng tower. Pero may sumabat, isang madilim na tinig, at hindi ito sumang-ayon. Wala na siya, siguradong wala na talaga. Tanggap na ng tower ang pagkawala niya. Sa laban nyo, sinira mo ang kanyang essence. Napakunot noo si Ban at napangisi. Anong kalokohan yan? Ikaw ang nagpasabog, kami lang ang nag-react para mabuhay. Ngunit tila may lungkot ang boses. Nawalan ako ng miyembro, at wala akong nakuha. Dapat nag-ingat na ako noong nagsimula ng tretuhin kayo ng tower sa kakaibang paraan. Hindi makapaniwala si Light, pero si Ban agad ang sumingit. Tigilan mo ang paikot-ikot mong pagsasalita. Sabihin mo ng direkta, sino yung lalaki, at sino ka ba talaga? Tahimik ang tinig, tapos nagsabi ng isang linya. Kami ang Exodus, mga kalaban nyo. Nagulat si Ban Yuan sa mga salitang iyon, at nalito sa misteryosong pamamaalam. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.